pag ako lang yung tatanungin ninyo kung ano yung sa tingin ko pinaka-best at pinakamurang gaming phone na pwede ninyong mabili ngayong 2025, ito pa rin yung isasagot ko sa inyo, ang Poco X7 Pro. So nagawan ko na siya ng full review and ng gaming review dati kung sakaling yun yung gusto ninyong panoorin. Wala naman masyadong nagbago sa kanya for the past 3 months, may mga updates here and there. Pero ang nalulupitan ako dito is hanggang ngayon, even after how many months, parang ang hirap talaga niyang talunin kasi wala pang umuusbong or wala pang lumalabas na bagong mid-range phone na kaya siyang tapatan ng kasing price niya. So yes mga kabu, meron ngayon yung Infinix Note 50 series and yung Tecno Camon 40 series, which by the way, ito yung mga gagawa natin ng full review at mga gaming review the following days. Pero hindi sila katulad ni Poco X7 Pro na upon release pa lang, available na lahat ng settings sa games katulad ng Mobile Legends and sa Call of Duty. Like for example, ang meron lang sa Tecno and sa Infinix na graphic quality hanggang very high lang. Then sa Mobile Legends hanggang high frame rate lang. Pero sa Poco X7 Pro kompletong-kompleto na agad. Pero hindi naman ibig sabihin overall talagang Poco X7 Pro yung panalo. Ang dami pang ibang factors like sa display, talagang lamang yung Tecno doon kasi naka LTPO AMOLED yun. Both Infinix at Tecno naka 144Hz. Tapos parehas pa na Infinix and Tecno may bypass charging support, which yung Poco X7 Pro up until now wala pa rin siyang bypass charging. So actually madami pang ibang factors, pero ang pino-point out ko kung gusto nyo talaga yung right off the bat kompleto na agad yung settings ng mga games na lalaroin mo, tapos gusto mo talaga yung solid performance, doon panalo ang Poco X7 Pro. Ito lang din yung phone na kayang umabot ng 1.5 million points para sa isang phone na below 15,000. So, ganun siya kagrabe. Tama yung narinig nyo mga kaboom, no? Currently, below 15,000 siya. May mga vouchers na pwedeng gamitin and may current sale ngayon na pwede nyong habulin. Kasi nasa around 13,000 lang yung Poco X7 Pro para sa 8256. Para sa iba siguro na walang voucher, nasa around 14,000 siya. Pero ang malupit dito, yung 12512 niya, basta yung green variant, is nasa around 16,000 lang ngayon. And para sa akin, napaka-steal na nung price na yon para sa performance and specs na makukuha ninyo. Pero syempre, may mga konting compromises lang. Like for example, gusto mo din yung solid talaga yung camera. Mas okay at mas maganda yung camera ng dalawang phone na binanggit ko kanina. Pero hindi naman ibig sabihin, pangit yung quality or pangit yung camera nitong Poco X7 Pro. Actually, ang dami nga sa TikTok na pinapakita or showcase nila yung video and photo quality ng Poco X7 Pro. And grabe, try nyo i-check. And naalala ko lang din, may bug dati sa Poco X7 Pro na kung saan ayaw mag-open ng Call of Duty Mobile. So hanggang startup lang siya ng activation, then magfo-force close na siya. Even i-restart nyo yung phone or kahit anong pang gawin mo, kahit i-uninstall, reinstall mo yung game, ayaw talaga. Pero ngayon, gumagana na yung Call of Duty Warzone. Pero syempre, kahit anong phone pa yan, even gaming phone or iPhone, pag nakasagad lahat ng graphics sa game na nilalaro mo na high demanding game katulad ng Warzone or Genshin Impact, tapos mainit pa sa environment kung nasaan ka, aabot talaga sa point of overheating. So syempre may factor talaga na malaki yung optimizations ng brand sa phone na ginagawa nila, pero at the same time hindi natin maitatanggi ngayon na recently talagang yung mga chipsets na lumalabas masyado nang nagiging powerful for a smartphone. Actually, nahabol na nga natin yung level of performance na pinoproduce ng mga consoles katulad ng PS1, PS2, Xbox, Nintendo Switch, Nintendo Wii, which lahat ng yun may mga sariling dedicated cooling system. Dagdag nyo pa dito, nagiging optimized na rin ng certain emulator para sa PC games. Kaya I think bukod sa software optimizations, kailangan na rin ng mga mid-range phones ngayon ng mas okay or mas magandang cooling system kasi lumalakas na masyado yung mga chipset even sa mga mabababang presyong mga cellphones. So medyo napapalayo tayo sa topic. Pero I think nagigets nyo naman yung point na sinasabi ko. And ayun lang, sana may natutunan kayo. And ako naman yung magtatanong sa inyo. Kung magkakaroon kayo ng chance na makakuha ng isa dito sa tatlong phones na binanggit ko, ano yung pipiliin mo? Poco X7 Pro, Infinix Note 50 Pro, or yung Tecno Camon 40 Premier. Comment nyo naman para makita natin kung ano yung mananalo na cellphone dahil baka mamaya yun yung ipamigay natin.